Eto, dinikit ng kamay, halos maputol ay sa katangahan ninyo. Pag untug-untugin kong ulo ninyo, gagalit na ako sing malimit na kayo. Marami na kayo, nakaka-4-5 ng beses na kayo dyan sa Rizal, ha? Puro katangahan. Yung presinto po sa barangay, wala pong ginagawang ka-aksyon. Yung tumala po sa akin, pag-alagala lang po. Una sa lahat, ito hindi na pambarangay kasi krimen na to. Baka siguro naglalaki ng mga bumbolyos ng mga pulis dito eh. Katangahan ang trabaho. Ipaabot mo roon sa corporal ninyo at sabihin mo sa kapitan ninyo, tumawag na ako, bullshit ako, nagagalit ako. Hindi pa kami tapos sa'yo, may part 2 to. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Kumusta ka na ngayon? Mabuti na po sir, medyo gumaan dyan ng konti yun. Nasa dibdib ko kasi umuusad na po yung hostesya para sa akin. Eh, ganun ginagawa namin dito. Para mailabas mo yung galit mo na kung minsan nakala mo wala ka ng ibang matakbuhan, eh nakikinig naman kami rito. Kahapon, nakita ko po rito na parang pag ang isang krimen na ganap, ano ba yung krimen? Paggamit ng itak, paggamit ng tubo, pinapalo ka, pananakit sa'yo, hindi na po ito pambarangay. Tama po yung barangay administrator natin, si Romy Torres, na, teka muna, pulis yan. Although hindi nakaabot sa kanila. Pero, parte na to, pag ganito, pulis po talaga, pumunta daw itong si Julius sa police station. Yung sinasabi, pambarangay yan. Wait a minute. Ano ba talaga yung mga trabaho ng pulis? Attorney Colonel Eleazar Barber Jr., sir. Meron lang po kami sa iyong ilalapit uli, sir. Ito'y simple lang naman. Alam mo yung mga simpleng totoong tao na medyo kami tinatakbuhan, wala po kaming tinatanggihan. Pag ang isang tao, isang individual, tinaga po ng gulok at pagkatapos halos maputol ang kamay, yan po ba'y pang barangay o pang pulis na po yan, sir? Ako po, police po yan kasi serious physical injury po na yan sa mataas na po yan. Depende po sa circumstances. Pwede rin pong mag-fall yan under doon sa prostrated homicide. Okay. Opo. Kaya naawa kami rito kahapon. Medyo tumawag na po kami sa inyo para naman sir siguro ay gawin na pong investigasyon. At sabi kasi ng pulis natin dyan sa Taytay, pang barangay ito, pinababalik-balik lang po siya, sir. Ano pong magagawa natin, sir, Colonel? Sige po, sir. Gawin po, Sir Ben. Kung pwede po, punta dito sa opisina ko agad at i-refer ko. O kaya, kung hindi na po, para hindi na dumiretso dito at kasi malayo naman at diretso na sa Taytay. Ngayon po, pwede pong makikisuyo ko sa inyong programa po, Sir Ben, na papuntahin na mismo kay Chief of Police. Po, tatawagan ko na agad ngayon na immediately agad gawa ng action. Okay. Sir, para naman medyo maibsan, medyo natutuwa na yung si Julius kasi kanina part 2 na po kami rito kaya sabi ko i-reserve ko para po sa inyo. O si Mang Julius, sir, baka pwede kang kausapin para naman makita mo na ang police approachable, pinakamataas na yan. O sige, kausapin mo kung anong gusto mong sabihin kay Colonel at Attorney Barbers. Sir, magandang umaga po sir. Magandang umaga po. Lumapit po ako kay Sir Bentol po dahil alam po sila po ang magiging gabay na para matulungan po ako. Okay. Sana po matulungan po ninyo ako sir na umusad po ang kaso na ginawa po sa akin ng mga tao na na kapitbahay ko. Tinaga siya. Pati po kasi pamilya ko sir, ginigipit po nila doon sa Taytay. Okay, Julius, siguro sabihin mo kay Colonel yung experience mo dun sa pananaga. Masyado po ako natakot. Pati po yung mga anak ko na trauma halos eh. Dahil sa harap po mismo ng mga anak ko, tinaga po nila ako eh. Bali, tumakbo po ako sir hanggang tumawag po ako sa 911 sa police station. Yung sa police station po, pinakompleto po nila sa akin yung papel na hinihingi nila. Habang kay dumudugo kamay mo? Ay di po. Bali, Pagkatapos na nung nagamot na. Pagkatapos po nung nakalabas po ako ng ospital, sir, pinapunta po ako ng presinto, pinakompleto po yung mga papel na kailangan daw po nila para maisampa yung kaso. Pero nung nakompleto ko na po, ang sabi po sa akin, may problema daw po. Sa barangay na lang daw po ayusin, bumalik daw po ako sa barangay. Bakit ka daw babalik sa barangay? Dahil nagka-problema daw po doon sa medical legal na majoration date daw po na 10 days lang. Kaya sabi naman po ng barangay sa akin, hindi na namin pwedeng aksyonan yan dahil pampulis na. Okay. Okay. Alright. Sige sir. So nakuha Yun na lang sir, narinig nyo lang. Pinalalabas lang po namin yung kanyang damdamin sir at medyo natutuwa siya. There's a tears of joy and happiness na napapakinggan po siya na parang
Yun po kuminsan, kahit na the first step of justice is when we listen and understand with compassion, naiibsan po yung binibitbit po nilang sama ng loob. Pa-assistihan ko po. Kung sabi ko nga, baka maano pa siya na pumunta dito. Malayo Sige, sir. sa Taytay. Ngayon po, diretso na po siya sa Sige ba? Okay. diretso ko po siya Sige. itutulo kay tipo police mismo. Para Sige siya pa. na mismo ang magano po doon sa... Sir, I know exactly the drill. Lumapit na po kami sa inyo. Wala po akong masabi. You're always out there, very handy, hindi lang po alam siguro ng mga tao. Ako yung nagsasabi sa inyo na proven na po namin si Colonel Eliosar. Nangyari na po lumapit ko. Ang bilis po nilang gumawa ng aksyon. Parang dyan. With that, sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Yes, sir. Expect Opo. ang tulong po Mabuhay po namin, kayo, sir. Ha? sa inyong programa. Congratulations uli, sir, sa inyong pagpasa ng bar exam. Thank you po, Sir Ben. Alright, Thank you sige. Ganito na lang. Okay ka na? Nakahinga ka na? Maraming salamat po, sir. Kanina parang iba. Hinga muna. Malalang hinga. Kasi wala po kasi kung mapagsabihan po kasi nung una. Relax. Ganito gawin, ha? Hanapang isang ilong, ganito. Tapos, yan. Labas mo. Ganun ka sa kabila. Isa. Sa kabila. Inhale. Exhale. Okay ka na? Okay na po, sir. Pag medyo kasi bumababa yung blood pressure mo dyan. Pag ganyan, ha? Inhale, exhale. Okay na? Apo. Usap tayo mamaya, ha? Apo, salamat po, Okay sir. ka na, patutulong. Hindi ka namin papabayaan. Ang tingin mo, Carl? Yeah, well, tama naman no, yung sinabi naman ni Police Colonel kanina, attorney, na gagawa nila ng aksyon. Yun naman talaga dapat. Yan ang kailangan, ha? Oo. Epifanio, Tonido, Katome, gagawin kitang nako. Pag ikaw tinarget ko, nag-sample na ako dyan, si Baruga nagtatago pa rin, isa ka pa, umayos ka. Tandaan mo to, hindi ako nagbibiro. Baka pag hinanap ko yung... Saan ba nakatira tong kulokoy na to? Doon po sa kapitbahay po. Ang problema, wala na daw, nagtatago na eh. Pinuntahan daw po ng mga pulis kahapon doon, sir. Pinuntahan. Epifanio, Katome, kinig ka. Ang sino naman nakakita yung hugis na mukha, yung ilong na hindi ko maintindihan, ang ipin na walang toothbrush, ang haba ng buhok na kailangang gupit, ako magiging barbero mo, aayusin ko. Kakalbuhin kita, umayos ka. Magtago ka sa palda ng misis mo, sa lola, kung saan. Tumingala ka, tingnan natin kung anong makita mo. Kambing, okay, umayos ka. Split screen natin muna, okay? O yan, sige, sabihin mo sa kanya. Ngayon, pumunta na kami dito kay Ngayon, Bitag. nandito na po kami kay Sir Ben Tulpo sa Bitag. Ngayon Kasama si Carl, malaking katawan niya. saka si Sir Carl. Ngayon mo sabihin ngayon yung mga yabang pinagmamalaki mo diyan na na takbuhin ako. Na dayo lang ako diyan. Ngayon mo sabihin ngayon mo gawin na magyabang ka na iniikot-ikutan mo yung bahay ng mag-iin ako diyan. Gawin mo ngayon. Okay, sige. Ganito. Iniikot-ikutan? Opo. Turo mo sa akin, ikot-ikutan ko rin bahay nito. Yung 30 miles radius, para siyang wanted para sa akin. Hindi ako nagbibiro. Magagawa ko yan. Pag hindi na ipot sa karsunsilyo yan, maayos yan. Okay na ba sa'yo? Opo. Relax ka na? Opo, sir. Okay, at least nakabawi ka na. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.